Hi Pisces, Ber months of 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig. Ngayon, ayan. So, kuha muna tayo ng panimulang baraha. Yes po, for each month ito guys. Sumasang-ayon ng ilang ingay, September, October, November, December para sa inyo. Bilang gabay, kukuha tayo ng ilang messages. Pisces, energy check sa taong maring makapakinig nito na Pisces. Kamusta kayo? Anong ganap? Anong parating sa kanila ngayong Ber months of 2025? Message? Ber months of 2025 po. May umangat na. Ano ito? Sign of Aquarius. Kakatapos lang na Aquarius, I know, regardless po sa sign. Okay, Aquarius po, yung energy lang ni Aquarius is in the 11th house of your hopes, your dreams, your wishes, o yung mga nilulook forward niyo pa sa inyong buhay, or why not, meron kayong someone na malapit sa inyong puso. Ito, ang aking Mother Earth ay isang Pisces, ang aking ama ay isang Aquarius, so why not? Baka mag-apply kayo ng higit na mag-iwan ng enerhiya. Andito marahil yung focus or higit nyong bibigyan ng atensyon ngayong Ber months. Okay? Pero tingnan natin, dyan pa lang, higit kayong nagiging futuristic sa kung ano yung gusto niyo pang ma-achieve sa inyong buhay. Baka ito yung pinaka-advice, set a long-term plans. Isa-isa lang, take it easy, huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Magandang pagkakataon raw ito, Ber months, para bumuo kayo ng mga bago or pagbabago na gusto nyong simulan pa sa inyong buhay. Hindi pa huli ang lahat. Parang ganon. Again, this is about your hopes or may pag-asa. May pag-asa pang hawakan natin ito. Or mga pinapangarap nyo pa. Okay, sige. Kuha tayo agad-agad ng message. Unang buwan ng Ber months, Pisces, September 2025. Anong kailangan nyong marinig? Message? September 2025, Pisces, guidance po para sa mga taong ito. Mensaheng gabay. Okay. Isa-isahin natin. The Knight of Wands, the Four of Cups. This is the Seven of Swords. Add pa tayo. Merong angat na enerhiya or connection. 7 is about relationship, partnership, family, the 10 of Pentacles. Hindi kailangan laliman. Along with your other cards naman, si 7 of Swords, medyo nanimbang ako. Kasi para ito yun, merong ma-reveal, mako-confess, or angat na katotohanan, balita, impormasyon. Pero along with your cards, mapangahawakan, maharap, ano man yan, more on the positive side tayo. I-claim na ba natin ito? Yes. May solusyon, may resolution. Bakit mo na ma-mention yan, Moonchild? Maari kasing merong something tension lang po. Okay, pero ito ay, as a Pisces, andito yung diskarte, yan, yung strategy nyo. Baka yan lang din yan. Seven of Swords. Yung strategy nyo. Kung paano nyo mapapaangat para mabigyan ng solusyon o resolution itong pwedeng ihain ng universe para sa inyo. May hugot, no? Unang buwan pa lang. Pero 10 of Pentacles, this is a great sign of abundance po. May yaman. Nag-grow kayo, may growth, may something swerte or luck when it comes to family. May blessing of money or blessing of baby. Why not? Why I'm getting a message na ganun? Kasi ngayon nag-highlight pa rin po ang inyo. Hindi isang medical advisor si Moonchild, guys, ha? Simpleng card reader lang tayo. Kahit sa simpleng pagpaplano, marahil may mga bata rin kasi dito. Family sector din po. Si 10 of Pentacles. So, kahit sa simpleng pagpaplano, parang ito, the Four of Cups, naninilay-nilay na kayo. Parang meron na kayong gustong ibahay or gusto ka ng ibahay ng iyong kapareha. Why not? Knight of Wands, nagiging ready ang energy. Baka merong ma-confess sa'yo, merong umamin na love or marriage proposal lang ito, guys. Hindi kailangan liliman, okay? Single, again, ayan. Ayan na naman, on fire.
ang mga situation. Merong someone na magiging handa para sa inyo, or ikaw itong magiging handa ng higit para mas mapaangat yung tatag, yung yaman, yung growth sa relasyon. So yes, more on family, relationship, partnership, money ang umaangat. Kompleto, Ricardo. Unang buwan ng bare months, guys. On fire. On fire ang mga ganap. Sa pag-init na yan, ha, I mean, kasi dalawa lang yan. Is either, yung excitement, of course, excitement, kasi may mga magagandang possibility, or andyan yung pagkainit din. So, may tendency na magmadali kayo. So, ano pa rin, kumbaga isa-isa lang. Huwag nyo sabay-sabayin para iwas kayo sa overwhelming na feeling. Okay? Trust the process. Unti-unti, wala namang overnight success. Okay. Or, ihahabol ko to. Kasi na-mention ko na yung reveal. Maaring may ma-reveal sa trabaho or someone na matagal isinikreto, hindi nasabi. Ano pa man yan, if ever mag-apply Pisces, ay dito ang solusyon, ang diskarte nyo. Ito ay malalagpasan, mapangahawakan. Pisces, move forward tayo. October 2025, message. Anong ganap, anong parating para sa mga Pisces, October 2025, guidance po. Para sa mga taong ito, the Empress, the Hierophant, Reverse, the Queen of Swords. Okay, so, aangat ang alin. Ang inyong mga charisma, ang inyong mga ganda, physically, mentally, emotionally, higit kayong mapupuna. Hindi ito magandang pagkakataon para maging secluded kayo or low-key sa kung anong pwede nyo pang maipadama or mai-showcase sa trabaho man, sa relasyon. The Empress, ang ganda. Hindi nyo pa man ito ma-realize, okay? Pero higit kayo mapakikinggan, masisilayan. Halimbawa, meron kayong naisip% na something sa trabaho, magandang pagkakataon ito. Pero kasi, merong parang tikom ang boses. Andito yung ilang plano, mga gustong gawin, pero hindi mapanindigan or hindi magawa-gawa kasi napangungunahan ng duda or ng worry. Okay? Other messages, reversal tayo. Maaring merong someone na nakapupunan na ng iyong ganda. Connected ito, guys. Relationship man, 5, romance, or sa trabaho. Someone higher ups, your boss, hindi na babaliwala ang iyong pinapakita. Patuloy mong sin-showcase sa showtime. May ilang secrets akong nakikita rito, naka-hide pa. October 2025, guys. Basta, ito nga, sabi ko nga, as long as patuloy ka lang mag-show up, yung presence mo, yung ikaw lang, kahit yung enerhiya mo lang, patuloy ka magpakita sa mundo ng iyong kagandahan, kakayanan, yung abilidad mo. Okay, maganda po yung ating nakikita. Hindi man agad-agad ngayon na makita mo or munsal parang wala naman kasi naka-hide. Hindi pa nagiging handa ang mga sitwasyon. Pero yung pagsisikap mo, paghihirap mo, kasi iniwanan mo ng strategy. Umangat din yung awareness sa'yo. Alam mo yung ginagawa mo, andyan yung passion, yung love. Yan ay hindi nababaliwala. Merong someone na napupunan ng iyong galing or makapupunan ng iyong galing. Okay? Ayan yung umaangat. Money rin ito, the Empress card. Why not? May magandang flow sa money. Merong papasok, may ganda. Life in general na to. Relasyon, posisyon sa work, or pagdating sa kaperahan. As long as patuloy ang angat ng inyong, yung kayo mismo, ha? Show up the world. Show the world the real you. Parang ganon kay Moonology. Patuloy kayong mag-show up. Guidance, advice, November 2025, Pisces. Move forward tayo. November 2025, anong kailangan marinig ng isang Pisces? 10 of Wands, reverse. 7, 6 of Cups, both reverse. So, meron ako nakitang pwedeng magbalik.
or manumbalik. Kahit sa simpleng pakiramdam, parang mag-reminisce yung feeling dito. Or kahit sa simpleng pagpaplano since papasok na po ang holiday season, connection, reconnection, reconciliation, why not? Sa ilang tao from the past, especially, kasi ayun na, mag-reunion na kayo ulit. Why not? Pagdating sa ilang ka-eskwela nyo, yes po, Six of Cups connected sa past. It could be an ex-lover, ex-friendship, classmates, relatives, andyan na po yan lahat. At ito na yun, yung ilang plans, yung ilang wishful thinking, or ilang kahit sa simpleng ideya, ay pwede nyong mapaangat ngayong buwan. So, kahit sa simpleng hi and hello ito guys, November, meron tayong nakikita sa part na yan. Kahit over the net lang po. Or may travel pa, may magta-travel kasi ganun lang naman ito. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel, kahit short trips lang. Ay dito, ang daming plano. Actually, ang daming choices, ang daming options, ang daming ganap. Okay, so isa-isa lang. Kasi dito, parang meron kayong patuloy pang tinatapos, inaayos, sa mas practical, travel documents ba yan, visa, passports. At huwag niyo bitawan ha, yung mga pangarap niyo pa. Hindi man madali. November kasi na-mention ko kanina, sinilip natin Mercury will go on retrograde by November. Mercury is a planet of transportation, travel, technology, communication. So, maring may ilang glitch o ilang delays lang. Pero as long as mapanghawakan nyo naman, hindi nyo bibitawan yung mga gusto nyo pang ma-reach. Yung ilang proseso, okay? So, mas practical. Yung ilang goals nyo pa. Ito, ang dami oh. Claim natin na may maganda tayong nakikitang posibilidad or oportunidad na angat para sa inyo. November 2025. Move forward tayo last month of Bear Months, December 2025. Pisces, message para sa inyo. Anong kailangan nyo marinig? Guidance po. Para sa mga taong maaaring makapakinig. Guidance, anong parating? December, Pisces. Okay. So, dyan pa lang guys. May umaangat pa. May umaangat oh. Bessie. Yung productivity. Eyes on the prize ang mga Pisces. Ay dito guys. Yan lang ano. Meron ako nakikintang tension. Kahit sa simpleng tension, di naman yan may iwasan kahit sa buhay. Ano pa man. Teammates, workmates, trabaho, sa ilang nakakasalamuhan nyo. Five of Wands, ito yung ilang laban. Minsan, ito yung kayo lang din. Wala tayong higit na kalaban, kundi ang ating mga sarili. Kalmahan. Kasi parang, andito naman eh, yung pagiging Bessie, or wag magmamadali. The Fool, the Knight of Pentacles, both reverse. Take everything one day, one step at a time. Lalo kung mayroong tensyon. Ang mga bagay naman daw ay maidadaan sa mabuting usapan. Kasi yung focus nyo, nagbibigay din po dito. Para meron kayong goal when it comes to your career or money, syempre naman. Pero isaalang-alang din daw, Pisces, itong ilang katrabaho or ilang tao sa inyong paligid, makinig, maging bukas sa ilang, kahit sa simpleng payo, komento, yes po, para maiwasan itong ilang tension na ito, if ever man meron, okay? Or maybe a message. Kasi parang meron ako nakikitang pagmamadali, pagkainip. A message lang ito, okay? Na i-recognize mo naman itong ilang laban na patuloy mong kinakaya. Best month ito to review your life. Last month of Bear Month, last month of the year, Pisces. Dito sa ilang laban na tangi ikaw lang nakakaalam. Yun eh, may hugot. I-recognize mo naman ang iyong sarili na ang dami-dami mong kinakaya. Ang dami mong napanghawakan kasi nanlaban ka. Ito nga, grind kung grind, work kung work, focus. Nandito pa rin. Okay? Kumbaga, celebrate mo rin yung ikaw. Hindi ka man nakatatanggap ng recognition sa ibang tao, sa boss mo, lalo kung self-employed kayo. Recognize mo naman ang ikaw. Malayo pa, para sa ilan sa inyo, yes, kung ganun yung pakiramdam nyo, pero malayo na rin kayo. Okay? Trust the process. May mga new beginnings akong nakikita para sa inyo. So, connection, reconnection pa rin ito. Three of Pentacles. Maaring connected dito business or personal relationship, trabaho. May ilang ganap.
business invites, party invites, ito na yun. Since December, maraming ganap dyan. Trabaho at yung pleasure. So, pahintulutan nyo rin na mag-pause ngayong December, Pisces. Deserve nyo ang magsaya naman din. Okay? Magsaya. The Fool, na para kayong mga bata. Kasi masyadong seryoso yung nakikita ko rin dito. Huling taon ng buwan. Deserve nyo. Have fun. Enjoy din pag may time. Pisces, kuha tayo ng pinaka-final words, advice mula dito sa ating ilang na pag-usapan. Anong kailangan yung marinig? Guidance po para sa mga taong ito. Message, may umangat na. Balance, Pisces, ikaw to. Balance, spirituality, and practicality. Full moon in Pisces. Sabi ko nga sa inyo, Pisces, this is the best time to do some reflection, some life review, na malayo na kayo ha, marami na kayong nagawa, marami na kayong kinakaya. I-recognize din yung kayo, balance yung spiritual connection nyo sa taas, yung emotions nyo, dyan na rin yun, at yung pagiging practical. Ang dami yung laban. Ang dami yung goals. December, meron kayong nilulook forward pa rin para mas matugunan yung ilang pangangailangan ng ilang tao sa inyong paligid. Pero take it easy. Okay, kalmahan ng sarili. Meron kayong natatapos. Full moon is about endings for a new beginnings. Sabi ko nga, may mga bago. May mga bago. Unahan nyo na ang bagong taon bago pa man pumasok. May mga magagandang opportunity, possibilities para sa inyo. Samahan ng dasal, patuloy na dasal, at pagiging practical. Pisces, ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo, for months of 2025.